Ang videong ito ay naglalayong maglahad ng mga totoong pangyayari base sa mga ulat, dokumento at impormasyon na available sa publiko. Hindi layunin ng programang ito na manira o magbigay ng maling paratang sa kahit sino. Ang ilang bahagi ay maaaring dramatized para sa mas malinaw na storytelling. Viewer discretion is advised. Isang simpleng pamilya, dalawang mababait na magkapatid, at isang bahay na dapat sana'y pinakaligtas na lugar para sa kanila. Ngunit noong December 10, 2021, ang tahanang puno ng pagmamahal ay naging crime scene ng isa sa nakakakilabot na kaso sa Pilipinas. Dalawang magkapatid ang brutal na pinatay. At ang mas nakakagulat, ang taong pinagkatiwalaan ng pamilya ang siya ring itinuturong utak sa likod ng krimen. Ito ang kaso ng Magwad siblings. At ito ang Truth Files, Episode 14. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Or kung ngayon ka palang napadaan dito, welcome din sa'yo. This is Truth Files, kung saan hindi lang natin kinikwento ang mga krimen, kundi sinusubukan din nating intindihin kung paano at bakit sila nangyayari. Dito sa Truth Files, we don't just tell stories. We try to feel and understand ang mga tao sa likod ng balita. Because behind every headline, there's a family, a life, and truth that deserves to be brought to light. If you are into real stories narrated in Tagalog in a way that feels personal and genuine, you can subscribe and stay with me. Sa bayan ng Mlang, sa lalawigan ng Cotabato, kilala ang barangay Bagong Tapay bilang isang tahimik at simpleng komunidad. Napapalibutan ito ng mga puno, malalawak na bukirin at mga pamilyang matagal nang magkakakilala. Isa itong lugar kung saan halos lahat ay magkakakilala at bihira ang malalaking krimen. Kaya noong December 10, 2021, ilang araw bago magpasko, tila tumigil ang buong bayan matapos kumalat ang balitang dalawang magkapatid ang brutal na pinatay sa loob mismo ng kanilang tahanan. Hindi ito ordinaryong murder case. Habang lumalabas ang mga detalye ng investigasyon, mas lalong nabigla ang publiko nang matuklasang ang pangunahing suspect ay hindi magnanakaw, hindi hired killer, kundi isang teenager na itinuring mismong bahagi ng pamilya. Ito ang kaso ni Crizel Gwen at Chris Villuis o mas kilala bilang Boy Boy Magwad. Isang kwento ng kabaitan, tiwala, selos at pagkawasak ng isang pamilya mula mismo sa loob ng kanilang tahanan. Sina Cruz at Lovelia Magwad ay parehong public school teachers ng Mlang, Cotabato. Kilala sila bilang mabait, relihiyoso at mapagkalingang mga magulang. Tahimik at simple ang kanilang buhay kasama ang dalawa nilang anak. Ang panganay nilang si Crizel Gwen Magwad ay 18 years old lang noon at kasalukuyang nursing student sa University of Southern Mindanao. Maganda, palakaibigan, at aktibo sa school activity si Gwen. Pangarap niyang maging doktor balang araw at makatulong sa ibang tao. Siya ay overprotective na ate at mapagmahal sa pamilya. Ang bunso namang si Chris Villuis Magwad o mas kilala bilang Boy Boy ay 16 years old at grade 10 student sa Mlang National High School. Tahimik ngunit masayahin si Boy Boy at sobrang close sa kanyang pamilya. Para sa maraming nakakakilala sa kanila, isa silang ideal na pamilya. Noong July 2021, ipinakilala kay Gwen ang isang 16-year-old working student mula Kidapawan City. Ang pangalan niya ay Janice Sebial Emolin. Ayon sa mga ulat, nagkakilala sila sa pamamagitan ng church-related activities at mabilis na naging magkaibigan dahil halos magkaedad sila at pareho ng interes tulad ng paggawa ng TikTok videos at social media content. Ngunit malayo sa masayang buhay ng pamilya Magwad ang naging background ni Janice. Ayon sa mga ulat, noong bata pa lamang siya ay iniwan umano siya ng kanyang ina sa isang orphanage sa
sa Kidapawan dahil hirap sa buhay ang kanilang pamilya. Lumaki si Janice na palipat-lipat ng tirahan at foster homes. May panahon ding muli siyang ibinalik sa orphanage matapos hindi kayanin ng ibang kamag-anak ang pag-aalaga sa kanya. Habang lumalaki si Janice, nakaranas umano siya ng emotional instability at kawalan ng permanenteng tahanan. Kalaunan, naging babysitter si Janice sa bahay ng kamag-anak ng pamilya Magwad. Habang tumatagal, mas lalo siyang naging malapit kay Gwen. Napansin ito ni Lovelia Magwad at dahil nakikita niyang masaya ang kanyang anak sa pagkakaroon ng matalik na kaibigan, unti-unti rin niyang tinanggap si Janice. Hindi nagtagal, nakiusap si Gwen sa kanyang mga magulang na pansamantalang patirahin si Janice sa kanilang bahay. Sa una ay nag-aalangan sina Cruz at Lovelia dahil alam nilang hindi simpleng responsibilidad ang pag-ampon sa isang teenager. Ngunit kalaunan, naawa rin sila sa sitwasyon ni Janice. Tinanggap nila si Janice hindi bilang katulong kundi bilang bahagi ng pamilya. Pinag-aral, pinakain, binigyan ng mga damit, sapatos, allowance at sariling kwarto. Minsan pangaraw ay mama ang tawag ni Janice kay Lovelia. Sa paningin ng pamilya Magwad, isa lamang itong simpleng pagtulong sa isang batang nangangailangan ng pagmamahal at tahanan. Hindi nila alam, ito rin pala ang magiging simula ng pinakamadilim na kabanata ng kanilang buhay. Habang tumatagal si Janice sa bahay ng pamilya Magwad, may mga bagay na unti-unting napapansin. Sa umpisa ay tila maayos naman ang lahat. Sumasama siya sa family activities, lumalabas kasama sina Gwen at Boy, at tila masaya sa bagong buhay na mayroon siya. Ngunit ayon sa mga lumabas na ulat, matapos ang krimen, dito na rin umano nagsimulang mabuo ang insecurity at selos. Habang si Gwen ay may maayos na kinabukasan, suportadong pamilya, at pangarap na maging doktor, si Janice naman ay may magulong nakaraan at maraming emotional wounds mula sa kanyang childhood experiences. May mga ulat ding nagsasabing mahilig umano siya sa mga psychological thriller at horror films, kabilang ang Orphan. Kalaunan, marami sa publiko ang nagkumpara sa kaso sa naturang pelikula dahil sa tema nito tungkol sa pagpasok ng isang estranghero sa loob ng isang pamilya. Ngunit, mahalagang tandaan na walang pelikula ang direktang dahilan ng krimen at nananatiling personal na desisyon ng tao ang kanyang mga ginagawa. Ilang linggo bago ang krimen, nadiskubre umano ni Gwen na si Janice ang kumuha ng nawawalang mahigit 10,000 piso mula sa pamilya. Ngunit sa halip na palayasin siya, pinatawad pa rin siya ni Gwen at nakiusap pa umano sa kanyang mga magulang na huwag na itong ipaalam sa ibang tao. Ayon sa confession reports, dito umano nagsimulang lumalim ang galit ni Janice. Pakiramdam umano niya ay pinapahiya siya at pinag-uusapan ng ibang tao tungkol sa insidente ng pagnanakaw. Unti-unti raw itong naging resentment at kalaunan naging plano. December 10, 2021, alas 2 ng hapon. Noong araw na iyon, wala sa bahay sina Cruz at Lovelia Magwad. Nasa trabaho si Cruz habang si Lovelia naman ay nasa General Santos City para sa isang seminar. Sa loob ng bahay ay naiwan sina Gwen, Boy at Janice. Ayon sa investigasyon, bago pa man maganap ang krimen ay nakapasok na umano sa bahay ang 17-year-old na si Esmeraldo Gabi Cañedo Jr., isang altar boy at kaibigan ni Janice. Ayon sa confession reports, nagtago umano siya sa loob ng kwarto habang naghihintay ng tamang oras. Ipinakita rin ng investigasyon na planado umano ang pag-atake. May mga ulat na pinatay ang wifi upang manatili si Gwen sa kwarto habang si Boy naman ay pinainom umano na may halong sleeping pills upang antukin. Bandang alas 2 ng hapon, nagsimula ang brutal na pag-atake. Nagising umano si Boy habang inaatake at sinubukang lumaban. Narinig ni Gwen ang kaguluhan at agad na lumabas ng kwarto upang tulungan ng kanyang kapatid. Ngunit doon nagsimula ang mas matinding karahasan. Ayon sa autopsy reports,
Nagtamo si Gwen ng 32 stab wounds at matitinding pinsala sa ulo at leeg. Si Boyboy naman ay ginapos, binusalan at paulit-ulit na hinampas hanggang sa mawala ng buhay. Mas lalong ikinagimbal ng publiko nang malaman ang mga ginamit na armas. Hindi lamang kutsilyo ang gamit sa krimen. Kabilang umano sa mga murder weapons ang butcher's knife, hammer, baseball bat, frying pan, vase, pitchel ng tubig at maging mga basag na bote ng soft drinks. Mga ordinaryong gamit sa bahay na naging instrumento ng isang brutal na pagpatay. Sinasabing nagtamo si Boyboy ng mahigit 50 stab wounds ayon sa ulat. Habang nangyayari ang krimen, may dumating pa umanong delivery rider sa bahay. Ayon sa mga ulat, bahagyang binuksan ni Janice ang pinto habang basa pa ang kanyang buhok at sinabing wala ang mga taong tatanggap ng package. Ilang minuto matapos iyon, tuluyan nang natahimik ang bahay. Habang wala pa sa bahay ang mga magulang, sinasabing isang Facebook post ang lumabas mula sa account ni Janice. "Guys, help me please. Somebody entered the house." Sa unang tingin, isa lamang itong desperadong paghingi ng tulong. Ngunit kalaunan, ang mismong post na ito ang magiging isa sa pinaka-pinag-usapang detalye ng kaso. Bandang hapon, nakatanggap ng tawag si Cruz Magwad mula sa isang kapitbahay tungkol sa kakaibang nangyayari sa kanilang bahay. Agad siyang umuwi. Pagdating niya, nakita niya agad ang dugo sa may pintuan. Sumisigaw siya habang tinatawag ang kanyang mga anak, "Gwen, Boyboy." Ngunit walang sumasagot. Pumasok siya sa likod ng bahay at doon bumungad ang eksenang tuluyang sumira sa kanyang mundo. Nakahandusay si Boyboy, wala ng buhay, habang si Gwen naman ay nakalubog sa sariling dugo. Sa isang kwarto natagpuan si Janice. Ayon kay Cruz, napansin pa niyang basa ang buhok nito. Ipinaliwanag ni Janice sa mga pulis na naligo raw siya upang kumalma matapos ang nangyari. Ngunit para sa mga investigador, isa itong kakaibang kilos para sa isang survivor ng brutal na krimen. Sa simula, sinabi ni Janice na 3 lalaking nakamaskara umano ang pumasok sa bahay at umatake sa magkapatid, habang siya ay nagtago lamang sa kwarto. Ngunit habang tumatagal ang investigasyon, unti-unting nabasag ang kanyang kwento. Walang senyales ng forced entry. Walang malaking nawawalang gamit sa bahay maliban sa cellphone ni Gwen. At mas lalong lumalim ang hinala na makakita ang mga otoridad na mga dugo ang gamit malapit sa irrigation canal. Natagpuan din umano ng mga investigador ang QR code at identification ng umano'y kasabwat na si Gabby sa drawer ni Janice. Noong panahon ng pandemic, mahalagang detalye ang QR code dahil ginagamit ito sa travel access at contact tracing. Kalaunan, tumugma rin umano ang ilang forensic evidence sa mga suspect. Noong December 16, 2021, 6 na araw matapos ang krimen, umamin si Janice Sebial Emuelin sa pag-oorganisa ng pagpatay at itinuro si Gabby bilang kanyang kasabwat. Para sa buong bansa, ito ang pinakamabigat na bahagi ng kaso. Hindi estranghero ang pumatay, kundi isang taong itinuring na anak. Noong May 17, 2022, naglabas ng desisyon ang Regional Trial Court Branch 16 sa Cabacan, Cotabato sa pangunguna ni Judge Alandrex Betoya. Guilty. Ayon sa korte, kahit menor de edad ang mga akusado noong nangyari ang krimen, malinaw umanong may discernment sila. Ibig sabihin, naiintindihan nila ang bigat at consequences ng kanilang ginawa. Pareho silang hinatulan ng indefinite imprisonment na maaaring umabot mula 22 hanggang 37 years. Dahil minors pa sila noong panahon ng krimen, una silang inilagay sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, bago kalaunang ilipat sa penal facilities pagdating sa legal age. Noong 2023 at 2024, inilipat din sila sa Davao Penal Colony matapos maabot ang tamang edad. Nag-trending sa buong bansa ang #JusticeForMagwad Siblings. Maraming Pilipino ang naiyak
nagalit at nakisimpatya sa pamilya Magwad. Naging sentro rin ng diskursyon ang Juvenile Justice and Welfare Act, partikular kung sapat ba ang batas para sa mga menor de edad na sangkot sa mabibigat na krimen. May mga nagsabing dapat higpitan ng batas. May ilan namang naniniwalang mahalaga pa rin ang rehabilitation para sa mga kabataang nagkasala. Ngunit, para kina Cruz at Lovelia Magwad, walang batas ang makakapagpabalik sa kanilang mga anak. Hanggang ngayon, nananatili pa rin sila sa kanilang bahay sa Mlang. Sa bahay kung saan mismong naroon sina Gwen at Boyboy. At sa bahay ring naging saksi sa isa sa pinakanakakagimbal na krimen sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. 2 buhay, isang pamilya, at isang trahedyang hindi malilimutan ng Pilipinas. Hanggang ngayon, marami pa ring Pilipino ang hindi makapaniwala sa nangyari sa bahay ng mga Magwad. Isang bahay na minsang puno ng pagmamahal, ngunit nauwi sa katahimikang puno ng sakit. At sa bawat kasong tulad nito, isang tanong ang nananatili. Gaano nga ba talaga natin kakilala ang mga taong pinapapasok natin sa buhay natin? Ito ang Truth Files. At ito ang kaso ng Magwad siblings. Kung gusto mo pa ng mas malalim na true crime documentaries, mystery cases at mga kwentong yumanig sa Pilipinas, subscribe to Truth Files. Anong kaso ang gusto mong sumunod nating talakayin? Ilagay lamang sa ating comment section. If you made it until the end, thank you for staying. Kung may gusto kang kaso na i-cover natin next time, you can leave it in the comment section. And if this story stayed with you, even quietly, stay with me. Marami pa tayong kwento at katotohanang bubuksan at tatalakayin. Ingat ka palagi. God bless.